Hey, what's up mga kababayan and welcome back for another video. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, of course, Mirador Pico at your service. So for today's video, sa bago reaction natin mga kababayan, meron po nagva-viral mga kababayan na kung saan dito po sa Showtime mga kababayan ay may nagsalitang babae. Nagtre-trending ito ngayon mga kababayan ha. Itong batang babae na ito ay nagpaalala po sa mga magulang, sa sambayan ng Pilipino, sa mga kabataan na vote wisely. At pinalakpakan ng sobra itong bata na to. Ganito na talaga ang mga kabataan ngayon, mga kababayan, na merong aral sa lipunan, na meron talagang alam kung paano tumatakbo ang lipunan natin, 'di ba? At sa mga darating na panahon. Sana all, 'di ba? Mapapasana all ka talaga sa ganitong klase ng bata. I'm sure napanood nyo na tong video na ito pero magbibigay tayo ng opinion kasi viral na ito sa mga TikTok, sa YouTube, sa Facebook especially, no? Viral na viral itong bata na ito na kung saan nagbigay siya ng napaka makabuluhang sobrang makabuluhang tawag dito speech dito sa It Showtime. So, pakinggan natin mga kababayan pakinggan po natin. Ayun o. Ayun. Oh. Riza. Hi, Riza. Cute naman ni Riza. Parang labubo. Ginawa ko naman yung kasi. Si cute. Hi, Riza. Anong school ni Riza? Nanggaling po ako from Rizal Technological University, Mandaluyong campus po. What? Ano naman ang organization ni Riza? Yes, ang organization ko po is Association of Human Resources Management Students po. So, sa department po namin siya. Ano yung mga ginagawa dyan? So, ang trabaho ko po is ako po yung head. I'm director for linkages and external relations. Pambiba na si Riza. Oo, loud and proud nakalagay sa kanyang damit. Director for linkages and external relation. Sabi. Di ba sa mga ganyang posisyon, binoboto rin yan? Ay, ako po, appointed po ako. Appointed? Talagang may tingnan sa'yo, ha? Sino nag-appoint sa'yo? Yung best friend niya. Ikaw lang. Best friend? Sino po? Ano po siya? So, meron po kaming interview with the executives po. Tapos, doon po nila gaganapin yun. Kapag nagustuhan ko po ng executive. Sino yung mga executives na yung sa school? Yung Opo, mga teachers? sila presidents po, sila vice president, secretaries, ganun. Ano sa tingin mo nakita nila sa Riza? Bakit ka in-appoint dyan sa posisyon mo ngayon? Feeling ko po kasi po ako madaldal po ako Oo. Importante rin yan. Sa pakikipag-usap sa mga Isa, no? Parang kasi Senator Rizal collaborations po Tijeras yung lang, no? partnerships po. So, dapat po mabuka tayo. Matapang. Tama. Kailangan ba matapang ka rin dyan? Yes. Yes. Yes po. Bakit kailangan ng matapang? Kasi po, hindi naman po lahat may courage na makikipag-usap po sa mga tao. Minsan po yung iba nahihiya pa po makipag-usap. Kaya po kailangan po Tama. natin ng courage to talk with someone po or to communicate. Ganun po. Saka maganda sa nakikita ko sa'yo, pag nakikipag-usap ka, talagang tumitingin ka sa mga Yes mata. po. Kasi meron iba nakipag-usap, yes, ako nga, dito tayo sa Malikot yung mata. Pwede mo yan. Oo, siya talaga, Siya tumitingin talaga. Tama naman yun. Pero pa ba may mga ibang organization ka ba bukod dun? Yes po. Meron po kaming outside organization which is the Boy Scouts of the Philippines po. Wow! Yes. Out of the Philippines, ito po points yun Ay, hindi po. Ngayon po kasi scouts na lang po kami. Hindi na po so Boy Scout. Yes Kasama po. ng Girl Scout tsaka Boy Yes Scout. po. Oo. Ay, hindi po. Eh, sabi mo Scout Ano Parang po, pinag-scout. scouts po ang tawag sa amin. Aha. Opo. So, before po, sa Boy Scouts po, may tinatawag po tayo na senior scouts. Ayun po kami. Hindi po kami nag-differentiate by gender. Yes. Pag-hire ka na, pag may mga position ka na, yun na yun, scouts na Yes yun. po. Di ba? Senior scouts po talaga tawag in general po. Sa lahat. Opo. Hindi po dapat hinahati yan sa pagiging boys or girls. Ano yung gender? Senior scouts lang po talaga kami in general. May rapper na scout
Sino? Si Scouts Pangilinan. Ba yun? Hindi ba yun? Eh, Ito bilang isang estudyante, ano sa tingin mo Ito ang na, ito na. maitutulong mo sa komunidad sa buong Pilipinas, lalo na't parating na naman ang eleksyon? ang masasabi ko lang po sa inyo guys is vote wisely po. Kasi po ito po, dito nakalaan po yung future ng ating kabataan. Hindi lang po siya dapat pansariling interest lang po natin na, ay si Correct. ano po, ganito, ganyan. Ay sikat to, si ganito, ganyan. Hindi po dapat tayo nagbe-base sa ating popularity. It should be the work because they are the ones serving us. We are not serving them. Bakit dapat pinoprofile lahat di ba? Oo. Pag pumunta ka doon, kaya iba nililista na nila Mm-mm. Tapos nakalagay, ano mga nagawa ba nito? Yes. Dito mo dun sa pagsasalita niya, doon mo makikita bakit siya yung inappoint. Grabe yung pananalita, may diin, may bigat, 'di ba? Ganun dapat ang student leader, tama? Tama. Abang nakakausap, nakatawa ko sa doon para mga marites. Mga sumasagot din sila sa Yes. work. Sang-ayon talaga si Vince. Diba? Magaling si Risa, magaling sumagot ha. Subukan natin si Risa. Ayan. Sige, paano masasabi si Risa? Ano ang Tagalog ng devastation? Ayan, narinig natin mga kababayan ha. Rinig na rinig nyo. Vote wisely. Dahil hindi porke pinag-uusapan yung mga sikat ngayon or yung mga tanyag na pamilya, yun na yung iboboto natin. Doon tayo sa may nagawa, mga kababayan ko. 'Di ba? Yun yung sinasabi nung bata. Totoo naman meaningful yun sinabi nung bata, mga kababayan, na nito ni Risa, na kung saan, dapat talaga, piliin natin yung nagsiservisyo sa atin. Hindi yung tayo ang nagsiservisyo sa kanila. Baliktad kasi mga kababayan Nung panahon kasi ng Duterte administration, mga kababayan, ang napansin nating lahat, tayo yung agrabyado. Tayo yung kumbaga nag-ano sa kanila nagsisilbi sa kanila, 'di ba? Tayo kumbaga kailangan tayo yung mag-idolize sa mga Duterte hindi po hindi ganoon dapat. Parang ganito 'yan. Nangyayari sa society natin ngayon, especially sa ating mahal na pangulo. Kaya natin sinusuportahan ng ating mahal na pangulo not just because popular ang Marcoses ever since. Hindi ganun yun. Kaya tayo nakasuporta sa Marcos, yung iba sa atin nakasuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi meron tayong nakikitang gawa, meron tayong nakikitang trabaho, meron tayong nakikitang progreso na hindi natin natamasa nung panahon ni Digong. 'Di ba? Na puro patayan, maraming nadadamay na mga inosenteng tao, 3 years old, 5 years old, niratrat ng walang awa dahil dyan sa EJK na yan. Na kung tutuusin naman 'di ba? Meron pang ibang pamamaraan kung paano masasabat ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, 'di ba? Lahat 'yan merong merong tawag dito, merong kapamaraanan. Yun nga lang hindi kasi kinaya ng utak ni Digong kung paano susolusyonan ang ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa or ng mga droga dito sa ating bansa. Kasi yung pala mga kababayan, nasa kanila pala yung mga bultuhan, nasa Davao City pala, 'di ba? Naandun nga yung mga nahuhuli na sasabat ng NBI, no? At mayroon nga na salakay doon na pagawaan mismo sa Davao City ng droga, 'di ba? Na nasabat ng mga NBI, okay? At pinasok nga nila if you remember that last year. Okay? So dito mga kababayan, yung sinabi ng bata is very masasabi nating very intelligent answer. Dahil nagbibigay siya ng moral lesson sa ating mga kababayang Pilipino na hindi lang puro pera, hindi lang puro kasikatan kasi diyan nakasalalay. Totoo naman. Diyan nakasalalay ang ang 6 na taon
kung tayo ba ay magdurusa, kung mga anak ba natin ay magbebenepisyo. Kasi tayo, ng mga magulang, tapos na tayo eh. Tapos na tayo sa pag-aaral. Tapos na tayo, ang binibuild na natin dito, pangarap ng mga anak natin. Okay? Kung hindi man natin na-reach yung pangarap natin sa buhay, at least yung pangarap ng anak natin, nakasalalay din yan sa magiging Pangulo ng Bansang Pilipinas. 'Di ba? Nakasalalay pa rin po yan, mga kababayan, sa tinatawag na na tamang governance, good governance. Paano na lang kung puro corrupt or corrupt yung mauupo, 'di ba? Kagaya nitong confidential fund na nga lang na hindi masagot ni Sara Duterte kung bakit meron siyang mga ganitong klase ng expenses. 'Di ba? What more pa pag naging presidente siya dito sa ating bansa, ano pa yung kaya niyang gawin? Kung nagagawa nga niya ngayong vice presidente siya, nagagawa niya yung mga ganyang bagay, paano pa kaya? What more pa kaya pag siya ang presidente? Ano pa ang higit dyan na kaya niyang gawin? 'Di ba, kung siya na nasa kapangyarihan, 'di ba? So hindi dapat natin baliwalain yung mga ganitong klase ng pananaw ng mga kabataan, especially maganda nga yan, minsan nare-remind tayo ng mga kabataan Pilipino na may mga ganitong klase ng mentalidad, diretsong pag-uutak, 'di ba? Para po sa ating bayan, para sa ating bansa. Okay? So, syempre bago tayo magpaalam, gusto ko munang pasalamatan ang ating mga viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang bansa po na nakatutok sa atin. Every live natin at every reaction natin. Syempre, kung nagustuhan mo itong video ko ngayon at ang ating upload ngayon, paki-like and share po at don't forget to subscribe at click mo na rin notification bell para updated ka sa mga mangyayari, sa mga gagawin nating reaction at mga live, mga topics natin. Abangan nyo po yan. Maraming salamat once again. Ito po ang inyong lingkod, Virador Piqua at your service. Maraming salamat Pilipinas. Maraming salamat Pangulong BBM.